Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. 1 milyong piso pabuya sa makapagtuturo sa iba pang sospek sa pagpatay sa isang pulis sa Bulacan. Mahigit 6 na milyong pisong halaga ng marijuana nasabat sa Pampanga. Pagdami ng fall army worms o harabas sa mga tanim na mais, problema ng ilang magsasaka. At ang aso na nagsusurf, agaw atensyon sa mga turista. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, halos doble ang itinaas ng presyo ng tahong at talaba sa Dagupan City dahil sa nararanasang limitadong supply ng shellfish. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, nasa 30 hanggang 40% ang nabawa sa arawang deliveries ng shellfish dito sa Magsaysay Fish Market. Mula sa dating 5 hanggang 6 na sakong tahong, swerte na raw kung may 3 sakong tahong na may deliver kada araw kay May. Simula ngayong linggo, limitado na raw ang dumarating na supply ng shellfish sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City na mula pa sa Bataan. Kaya mangilan-ngilan ang nagbebenta ngayon ng tahong at iba pang uri ng shellfish. Kasi dahil nga po sa red tide po, kaya kukunti. Kukunti pa po yung supplier ng mga tahong. Halos doble itinaas sa presyo ng ilang lamang dagat. Nasa 90 pesos hanggang 100 pesos ngayon ang tahong, na dating nasa 50 hanggang 60 pesos per kilo. Nasa 100 hanggang 120 pesos naman ang kada kilo ng talaba, na dating nasa 70 hanggang 80 pesos. Tumas ngayon, ma'am. Sa isang sako namin, ma'am, ngayon is nasa 2.2. Dati yan, ma'am, nasa 1.7 lang yan. Ngayon, 2.2 na. Sinilabas na advisory ng BFAR noong January 29 na natili pa rin positibo sa paralytic shellfish poisoning o red tide toxin ang mga baybayin ng Anda at Bulinaw. Kaya mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pag-harvest at pagbebenta ng shellfish na mula sa Anda at Bulinaw. Tiniyak naman ng BFAR ang mahigpit na koordinasyon sa mga LGUs para mamonitor ang sitwasyon sa mga nabanggit na lugar. So far, wala po, ma'am. Yun po yung pinapasalamatan po natin sa dalawang local government unit kasi pinaigting po nila yung monitoring po nila sa kanilang mga baybayin, of course, doon sa mga traders po. Chris, 24/7 na may nakabantay ng mga empleyado mula sa Agriculture Office at Market Division dito nga sa Magsaysay Fish Market para matiyak na safe for consumption ng lahat ng ibinebenta na shellfish at sari-saring isda dito nga sa fish market. Samantala, Chris, sa ngayon ay unti-unti na rin dumarami yung supply ng sari-saring isda, kabilang na dyan yung tilapia at galunggong na ibinebenta ngayon dito sa pamilihan. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Pagdami naman ng fall army worms o harabas sa mga tanim na mais, problema ng mga magsasaka sa Bangaldan, Pangasinan. Balitang tinutukan ni Sandy Salvacio. Nitong buwan ng Enero, nagsimula ang pagtatanim ng mais ng mga magsasaka sa Bangaldan, Pangasinan. Ngayong Pebrero, ganito na ang mga tanim na mais na nasa most vulnerable stage ng kanilang paglaki. Pero kung susuriin ang mga ito, nilalantakan na pala ng mga harabas o fall army worm ang mga dahon ng tanim na mais. Problema ito kapag hindi siya napuksa, lalo na sa puting mais, kaya niyang puksain yung around 70%. Ganong kataas. Sa tanimang ito, halos lahat ng mga mais ay napeste ng uod na harabas na karaniwan sa mga puting mais. Dahil dito, nagsagawa ng Field Day at Transfer Technology ang Department of Agriculture Region 1 at Bangaldan LGU upang ituro sa mga magsasaka ang non-chemical approach. Ibig sabihin, maaring hindi na gumamit ng insecticide ang mga magsasaka para mapuksa ang mga ito. Nag-dwell ka sa mga paggamit ng chemical pesticides, mas lalong mahirap siyang puksain. Sa natural na environment niya, may mga natural enemies na tinatawag o mga kaibigan talaga na pwedeng pumuksa sa kanila. Kaya rin ako kasi nandito rin kami sa mga ganitong demo na mapag-aaralan at makita namin kung paano talaga masubaybayan yung
alaga ng mais. Epektibo rin ang non-chemical insecticide sa mga pananim na palay at gulay. Inaasahan ng mga magsasaka ang positibong epekto ng programa sa kanilang pagsasaka. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Nasamsam ng Bureau of Customs katuwang ang Clark Interagency Task Force Against Illegal Drugs ang humigit kumulang 4.11 kilos ng high-grade marijuana o kush na nagkakahalaga ng 6.16 million pesos. Ayon sa BOC, ang illegal na droga ay nakatago sa isang shipment na idineklarang polyester rug runner na nagmula sa California, USA at ipapadala sana sa San Mateo, Rizal. Nadiskubre ang kahina-hinalang laman matapos makitaan ng irregularidad sa X-ray inspection na naging dahilan upang isailalim ang shipment sa physical examination. Natagpuan ng isang cylindrical container na may lamang 3 plastic bags ng tuyong dahon at fruiting tops na hinihinalang marijuana. Sa isinagawang chemical analysis ng PIDEA, nakumpirmang may substance na marijuana ang nasabat na kontrabando. Patuloy ang investigasyon upang matukoy ang mga nasa likod ng tangkang pagpapapasok ng iligal na droga sa bansa. Sumiklab naman ang sunog sa isang tambakan ng lumang gulong sa Barangay San Vicente, Urdaneta City, Pangasinan kahapon. Makikita sa video ang makapal at maitim na usok mula sa mga nasusunog na gulong. Rumesponde agad ang mga kawani ng BFP, PNP at CDRRMO. Sa investigasyon, may nagsunog ng mga tuyong damo sa lugar na kumalat hanggang sa tambakan ng mga lumang gulong. Naapula rin ang sunog matapos ang mahigit sa 30 minuto. Wala namang nasaktan o nadamay na istruktura sa sunog. Mga kapuso, patuloy na minomonitor ang bagyong Basyang, ang ikalawang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong 2026. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 735 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Kumikilos ito patimog kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Sa latest bulletin, nakataas ang signal number 1 sa Surigao del Sur, eastern portion ng Surigao del Norte, kasama na ang Siargao at Bukas Grande Islands. Ayon sa Pag-asa, bukas ng gabi o Biyernes ng madaling araw, posibleng maglandfall ang bagyong Basyang sa Eastern Mindanao. Tatawid ito sa Northeastern Mindanao pati na sa Central at Western Visayas bago tumbukin ang Palawan sa mga susunod na araw. Bukod sa trough o extension ng bagyong Basyang, makaapekto rin sa bansa ang amihan. Sa datos ng Metro Weather, may kalat-kalat na ulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, kabilang na ang Abra, La Union, Isabela at Aurora. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Nasawi ang 7 taong gulang na batang babae matapos na malunod sa ilog sa Barangay Consuelo, Florida Blanca, Pampanga, hapon noong Lunes. Ayon sa MDRRMO, bandang alas 4 ng hapon na makatanggap sila ng ulat tungkol sa isang batang nalunod sa naturang ilog. Agad na nagsagawa ng search and rescue operation ang otoridad. Makalipas ang mahigit sa 1 oras, naiahon mula sa tubig ang katawan ng bata. Sinubukan pa umanong i-CPR ang bata at agad na isinugod sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV One North Central Luzon na makuna ng pahayag ang kaanak ng batang nasawi. Yung ilog, may portion po siyang napakalalim dahil mayroong nagkakwari po dun sa site. So, yung bata, lumusot po dun sa malalim. Bigla na lang hong lumubog, hindi nagawang i-rescue nung kasama niya. Balita naman sa pulis na natagpo ang patay sa septic tank sa Malolos, Bulacan. 1 milyong piso ang pabuya sa makapagtuturo sa iba pang sospek sa krimen. Ayon yan kay Interior Secretary John Vic Remulla.
Inilabas din ng DILG at ng PNP ang ilang kuha ng CCTV na may kinalaman sa pagpatay kay Police Staff Sergeant Renato Kasaway Jr. Sa kuha ng CCTV sa Barangay Mohon noong January 24, naka-hoodie si Kasaway. Nakipagkita raw siya noon sa police asset na nakapulang jacket sa video. Hindi na nahagip ng CCTV pero sunod-sunod na umalingaw-ngaw ang putok ng baril. Pinagtulungan umano nilang maitapon si Kasaway sa Poso Negro. 4 na sospek ang arestado, kabilang na ang isang police corporal, Vivencio Abalos. Tinutugis naman ang 7 sospek, kabilang na ang gunman. Batay sa investigasyon, may kinalaman sa trabaho ang pagpatay kay Kasaway na miyembro ng Philippine Drug Enforcement Group. Mainit daw ang mata sa kanya ng mga sospek na sangkot sa iligal na droga. Walang pahayag ang mga naarestong sospek. Pasintabi po mga kapuso, inirereklamo ng ilang negosyante ang mapanghing amoy sa palibot ng Magsaysay Fish Market. Narito ang report. Maaga pa lang, abala na sa pag-iikot sa Magsaysay Fish Market ang mga kawani ng Waste Management Division sa Dagupan City. Nagsagawa sila ng malawakang flashing operation o paglilinis sa fish market. Ilang reklamo na kasi natatanggap nila kaugnay sa mapanghing amoy sa palibot ng fish market. Ang problema raw kasi ay kung saan-saan umiihi ang ilan sa mga nagpupunta sa palengke. May iba-ibang tao na umihi dito. Oo, pag madaling araw, pero pag babae, siyempre may CR. Oo, may amoy talaga. Araw-araw ang isinasagawang flushing ng WMD, isang beses sa umaga at isang beses din sa hapon. Binubuhusan ng tubig ang bawat sulok ng pamilihan para matanggal ang mapanghing amoy at mapanatili ang kalinisan sa lugar. Tanggal yung mga mabaho, mapanghi kasi marami kasi umiihi dito, tsaka yung mga nabubulok na isda nasa gilid-gilid, kaya tinatanggal namin para mabango. Yes po, mapanghi, tsaka yung mga nabubulok na isda nasa gilid-gilid. May mga nakapaskil na rin sa paligid ng fish market, kaugnay sa umiiral na ordinansa sa lungsod na nagbabawal sa pag-ihi kung saan-saan. May karampatang multa sa sinumang mahuhuling umiihi sa mga ipinagbabawal na lugar. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Presyo ng kamatis, bagsak presyo dahil sa dami ng supply. Ang detalye sa report. Maagang namalengke sa Mangaldan Public Market si Regina. Present sa kanyang listahan ang kamatis na dati ay halos hindi raw niya mabili dahil sa mataas nitong presyo. Mula sa 240 pesos na kada kilo na presyo ng kamatis nitong nagdaang buwan, ngayon, bagsak presyo na itong ibinebenta sa halagang 20 pesos kada kilo. Malaking tulong din po sa amin kasi dati ang taas-taas po kasi ngayon okay na po yung mga bilihin ngayon. Ayon sa mga negosyante, sobra-sobra ang supply ng kamatis ngayon. May nga rin to, maraming bumibili. Ngayon bumaba. Marami ng tanim. Baryo-baryo, barangay. Lalo sa susunod na buwan, bababa pa. Inaasahan na raw ng Samahang Industriya ng Agrikultura ang pagbaba ng presyo ng mga gulay ngayong buwan, partikular na ang kamatis. Yung expected harvest is February. So expected na yung lowland vegetable mag-stabilize yung price. Posible pa raw na bumagsak sa 10 o 8 piso kada kilo ang presyo ng kamatis sa mga susunod na linggo ayon sa Sinag. Sabi natin mga 45 days from last December. So, aani na yung mga magsasaka. So, expected na sabay-sabay yung pag-ani. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Samantala, ilang estudyante ang sumailalim sa Basic Life Support, Rescue and Water Survival Training sa Calasiao, Pangasinan. Narito ang report. Abala ang mga estudyante sa iba't ibang paaralan sa Calasiao, Pangasinan sa isinagawang training sa tanggapan ng Municipal Disaster Risk Reduction Office. Kabilang sa itinuturo sa mga estudyante ang basic life support, first aid bandage, management for choking, lifting and moving of patient, transport at basic ambulance operation. Sa pagsasanay na ito, mabibigyan ng sapat na kaalaman ang mga mag-aaral sa paghahanda sa mga sakuna at sanayin sila kung paano tumugon sa anumang hamon o emergencies. Nag-undergo din po sila ng introduction po sa water search and rescue kasama ng basic ropemanship,
or water survival techniques ang tinuturo sa kanila. Napili ng iba't ibang paaralan at mga karatig bayan na gawing knowledge hub ang Calasiao MDRRMO. Maging mga empleyado ng mga pribadong sektor sa ibang rehiyon ay dumadayo pa upang mabigyan ng tamang kaalaman. Open naman po kami lagi para tumulong at mag-share po ng aming kaalaman at kakayahan upang mas lalo pa po tayong dumami na mga may kaalaman pagdating sa mga pagresponde. Malaking pasasalamat naman ng estudyanteng si Joe Jean dahil magagamit umano niya ang kanyang natutunan hindi lamang sa kanyang kaanak kundi maging sa komunidad. Ang training po namin is madami po kaming natututunan po dito. Talagang real life training sir, magagamit po talaga sa labas. Kasama si Ron Taniedo, Joel Fernandez, One North Central Luzon. Mga kapuso, 2 araw na lang bago ang GMA Regional TV Bloodletting Day. Ibahagi ang inyong pagmamahal sa kapwa ngayong buwan ng mga puso. Inaanyayahan namin kayo makiisa at makipagbayanihan sa GMA Regional TV Bloodletting Day sa iba't ibang lugar sa bansa sa Biyernes, February 6. Dito sa Pangasinan, gaganapin ang Bloodletting Day sa San Carlos Town Center Activity Area sa San Carlos City. Donate blood and save lives, mga kapuso. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Isang delivery truck ang tumagilid matapos maaksidente bandang alas 7:30 kaninang umaga sa bayan ng Maria Aurora sa Aurora. Ayon sa pahinante at driver, nagkaaberya ang differential ng truck habang binabagtas ang pakurba at pababang bahagi ng kalsada sa bahagi ng Sitio Dimani, Barangay Bilya. Kargado ng mga semento ang truck na i-deliver sana sa Baler, Aurora. Ligtas naman ang 2 sakay nito na nagtamo ng minor injury. Reklamo ukol sa overcharging ng mga pumapasadang tricycle driver na itatala sa Dagupan City ayon sa Poso. Sundan sa report. January 1, 2026 nang simula ng implementasyon ng tricycle fare increase sa Dagupan City. Makatutulong ito sa mga tricycle driver dahil kahit papaano ay madadagdagan din ng kanilang arawang kita. Pero ang problema, sa kabila ng ipinatutupad na fare increase, nakatatanggap pa rin ng reklamo ng overcharging ang Public Order and Safety Office o POSO. Isa sa mga natanggap na reklamo ng POSO ay ang paniningil ng 150 pesos na pasahe sa isang pasahero mula sa MH Del Pilar papunta sa kalapit na barangay. Problema ko talaga dyan sa may MH Del Pilar. Diyan lang sila mahal magsingil. Paliwanag daw ng tricycle driver na wala pang ibinibigay sa kanila na fare matrix. In-implement na ng January 1 yan. Sabi ko, ikaw ba sa tingin mo tama yung singil mo? Aminado ang ilang tricycle driver sa ganitong klase ng paniningil ng mga kapwa nila tricycle driver. Lalo na ang mga nakaparada sa MH Del Pilar Street. Madalas daw aabot pa sa 250 pesos kung maningil ang ilang tricycle driver. Sisingilin ng 250, ang maganda niyan, yung pasahero magreklamo sa opisina. Hiling ng mga pasahero na matutukan ng POSO ang mga tricycle driver na madalas maningil ng sobra sa pasahe. Sana mabantayan, hindi naman po lahat kayang makapagbayad ng sobra-sobra po. Bilang hakbang ng POSO, may mga nakatalagang enforcer sa lahat ng kalsada sa syudad. Sakaling maging biktima ng overcharging, ay agad isumbong sa traffic enforcer. Bago bumaba ng tricycle, ay kuha na ng litrato o i-memorize ang sticker number ng tricycle para mabilis na ma-identify ang driver. Papatawan ng karampatang multa ang mga mapapatunayang naniningil ng sobra sa tinakda sa fare matrix. Posible ring tanggalan ng prangkisa ang mga paulit-ulit na lumalabag. Kasama si Henry Dominsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. May kumakalat online na mananatiling malamig ang panahon ng ilang pang buwan. Di yan totoo, sabi ng Pag-asa. Batay sa Peking Post, hanggang Agosto raw na magiging malamig ang panahon dahil sa aphelion phenomenon. Ito ang tawag kapag ang Earth o ang mundo ay nasa pinakamalayo nitong distansya mula sa araw, ayon sa Pag-asa.
hindi raw ito nakakaapekto sa lagay ng panahon sa mundo. Paalala ng Pag-asa, mag-ingat sa mga pekeng impormasyon at hindi verified na scientific claims. Umpisa pa lang, pasabog na agad ang mga kaganapan sa Never Say Die. Ngayong Miyerkules, malalaman na kung may itinatago bang lihim na relasyon si Major Miguel Delgado, played by Raymart Santiago, sa kanyang informant na tila may malalim na koneksyon sa sindikato. I-expose na rin ni Andrew, played by David Licauco, ang sikreto ni Major Delgado. Walang aatras para sa hustisya at katotohanan. Abangan ang Never Say Die, 8:55 p.m. tuwing Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa GMA. Safety health measures laban sa Nipah virus tiniyak ng CHD-1. Ang detalye sa report. Sa tuwing lumalabas ng bahay, nakasuot ng face mask si Sheila upang matiyak ang kanyang kaligtasan pagdating sa kanyang kalusugan. Lalo na ngayong may panibagong sakit na binabantay ng Health Authority, ang Nipah virus. Siyempre, kasi protection natin, di ba? Kaya lagi ako naka-face mask pag lumalabas ako. Importante yan. Pagpapalakas naman ng resistensya ang ginagawa ni Evelyn para kahit papaano ay protektado siya sa anumang uri ng sakit. Palagi ako uminom ng tubig po. Tapos sa puyat po, iwas po. Baka yung mga gulay po, palagi akong kumakain ng gulay kasi. Pinawi ng Health Authority ang pangamba ng publiko kaugnay sa sakit na Nipah virus. Tiniyak ng Center for Health Development Region 1 ang mga safety health measures na pinapatupad. Ayon sa Health Authority, ang Nipah virus ay isang zoonotic virus o sakit na galing sa infected na mga hayop tulad ng paniki. Maaari ito may pasa sa tao sa pamamagitan ng kontaminadong pagkain o person-to-person contact. Meron ng 40% hanggang 75% na fatality rate at itinuturing ng World Health Organization bilang isa sa mga priority diseases kasama ang Zika virus at COVID-19. Wala pang gamot o bakuna laban sa Nipah virus, kaya mahalaga maging maingat para maprotektahan ang sarili sa naturang sakit. Napakahalaga po na kapag meron po tayong mga sintomas ng Nipah virus, pumunta po sa pinakamalapit na ospital or tumawag po sa pinakamalapit na doktor, isolate po para hindi na po makahawa. Tiniyak naman Department of Health ang pagpatupad ng mahigpit na border surveillance at screening protocols sa mga international traveler. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Aso na nagsusurf sa Bohol, kinagigiliwan ng netizens. Silipin sa report. Showstopper ang isang aso sa Panglao Island sa Bohol matapos niya makuha ang atensyon ng mga turista at netizens sa lugar. Paano ba naman? Hindi lang atensyon ng mga nanood ang nakuha ng aso. He also caught the waves. Kwento ni Hugh Cooper Wipe, hindi raw niya kilala ang mismong may-ari ng aso. Namangha na lang daw talaga siya nang makita ang surfing skills nito. Paulit-ulit din daw pinapasurf ng owner ang aso at lahat sila naghihintay ng good wave na kanyang nakuhanan. Tila nakipag-live-in naman ang isang kaibigan ni na Hugh Cooper Zell na si Hart nang sundiin nila ito sa inuupahang apartment sa Baguio City. Halos mapuno na kasi ng gamit ni Hart ang sasakyan nang sunduin siya ng mga kaibigan para magkasama-sama na sa apartment. Kwento ni Zell, magkakaiba sila noon ng inuupahan. Pero may nahanap na 3-bedroom apartment kaya nag-decide silang lumipat. Paglilinaw pa ni Zell, hindi naman talaga nakipag-live-in si Hart. Naisip lang daw ni Zell na i-post sa isang social media platform ang video nang maalala ang isang trend kung saan sinundurin ng isang grupo na magkakaibigan nang hindi sumakses ang pakikipag-live-in nito. Joel Fernandez, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.